nangyari sa event? Nakuha nila si Donabel Valtrovi. But what complicates things is this guy. Rodi Salazar, a bar passer. Isa po siyang notary public during the day at member ng Sinigang Cartel by night. So, anong ginawa niya? He tried to assassinate Kiara. Pero ang tinamaan niya is our asset. Mikoy is dead? Fortunately, sir, no. Bakit mag-assassinate si attorney? I think the original goal is to kidnap a Valtrovi and extract concession sa mga Moravian. Siguro force them to negotiate with them na maghati sila sa mga teritoryo or forge a truce between the local syndicate at sa mga bagong dayuhang sindikat. Are you out of your mind? Bakit kayo nag-operation out in the open? Ano naman ang pumasok sa kukote nyo to publicly challenge the Moravianos? Mas maganda nang i-challenge open yung mga Moravianos para malaman na ng publiko ang tungkol sa kanila. Para lumbas na ang kung ano man ang tinatago nila. After the events tonight, wala na silang itatago. Maamoy na ng publiko ang baho nila. Sa tingin mo ba hindi nila naaamoy yung grupo natin? That's why I'm working hard behind the scene para hindi tayo madamay. At nakonbinsin ko na yung ahensya na tulungan tayong pabagsakin sila. And Norberto is doing our bidding. And all we have to do is wait patiently. Pero sinira mo lahat! You are a fool kung naniniwala ka na mapapabagsak ang Moravianos ng pipitsuging mong government agency. Kung ang gobyerno ang sagot sa problema, pwede sana maunlad na ang Pilipinas. But no! Dahil gobyerno ang totoong sindikato. It's too late. Nangyari nang dapat mangyari. This is an open war. At hahanapin ko si Victor saan mang lungga siya nagtatago. Ilalabas ko kung anong bahong tinatago nila. Kahit magbari lang pa kami sa luneta, I will challenge him. Lumabas lang ang baho nila. Ang pinakakomplikado dito, this guy went rogue already. Kaya tingin ko po, hindi talaga plano ng Sinigang Cartel na i-assassinate nila si Kiara. Para sigurong personal vendetta lang po talaga ni Atty. Tu at gusto lang nilang gumante kay Victor. Well, parang wala kang approval sa mga bossing mo. Naku, hindi maganda yan. Siyempre, di ba, pag hindi kabet ng mga boss mo, bababa yung performance review mo. At pag bababa ang performance review mo, wala kang bonus. Sayang naman. If there's something na ina-admire ko kay Victor, is that he married well. I'm sure laging fun ang conversation niyo. No dull moment? Naman. Hello. Dangerous business. Yung anytime, pwede kang patayin ng kalaban mo. Like you. You'll realize na dapat enjoy mo lang yung moment every day. I guess that's our coping mechanism, no? In another life, perhaps magkakasundo tayo. Nung hinalukay namin ang katawan ni Atty. It turns out kapatid pala siya ni Congressman Celestino Salazar. At mukhang gusto niyang iparamdam kay Victor ang sakit na dinanas niya. Nasaan na si attorney? Nasa kustodiya na po ng mga pulis, pero kailangan dalhin sa hospital because he sustained minor injuries. Anong alam ngayon ng mga pulis? Wala akong alam. Kung pwede lang, sasabihin ko sa mga kriminal na yan, wag muna silang gumawa ng krimen kapag may vacation leave ako. Hindi pwede. Tawagan na lang ulit kita, buddy. Hi, sir. Pwede magtanong kaibigan? Oh, sure, sir. Naghahanap ba kayo, sir? Meron yata doon sa dulo. Hindi, kakaihi ko lang eh. Ako pala si Mario Pinagpala. Kaano-ano niyo po yung biktima ng gunshot? Ako yung tatay niya. Sir, alam ko, kailangan niyo lang kumuha ng impormasyon. Pero to be honest, hanggang ngayon, investigation pa rin po. Naintindihan ko naman yun eh. Yun ang gusto lang sanang malaman kung meron kayong teorya kung sino ang maglalakas gumawa ng ganito. Dahil kung tutusin eh, napaka-brazen nung atake.
I mean, kung kidnapping ang gusto na mangyari, sino ang maglalakas loob na mag-kidnap sa isang napaka-prominenteng pamilya, sa isang napaka-publikong lugar? Sir, may background ba kayo, sir, about sa criminal investigation? Wala naman. Curious lang. Dahil kahit sa butig lang, kahit anong anggulo, parang hindi ito normal. Look, sir, from what it looks like, it's kidnap for ransom. Pero tama ka eh. Kahit kami, parang nagulat sa pagka-braziness ng operation na to. Something na kaya lang gawin ng isang napaka-desperadong grupo.